magsiging God bless, Pastor Dong. God bless, Pastor Dong. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Sister Eden. Amen. And Romans chapter 8, verse 28, and we know that all things work together for good to them that love God or that called according to His purpose. So gusto ko pong ipaabot ang ating taos-pusong pasasalamat. Of course, sabi ko nga, hindi ko kayang makasurvive ng napakahabang panahon dahil syempre, medyo inaalalayan ko rin ang ating health. But thank God dahil may mga anak ng Diyos na kung saan yung verse na ating binanggit na ang bawat isa ginagamit para sa kabutihan at kapurihan ng ating Panginoon. So thank you sa aking ihado, Brother Ma. Thank you rin ba kay Pastor Sumanday. And of course kay Brother Gerald. Brother Gerald, akala ko nagpahingalay ka na dyan. Ayun pala. Talaga napakaganda yung donation na, donation na tsupa. Supa. Nakala kung saan. Medyo maganda yung pag-stretching natin dyan. Praise God. So, salamat po sa mga kapatiran, sa lahat na nag-support. At matagumpay naman na naihatid po natin sa huling hantungan ang ating puting kapatid sa Mara Flor. At of course naman, siyempre, sa Nangulila, Brother Zacarias, parehas na tayo. Makaka-relate ka na kung ano yung damdamin ko. Kaya ang lahat ng mga nawalan, kaya hindi na po ito, kumbaga sa surprising, talagang ganun ang buhay, kaya tanggapin. Amen. Praise the Lord. So, ang tanging pag-asa lamang natin mga kapatid, para kung gusto natin makapiling muli, is of course, kailangan no retreat, no surrender. Amen? Ano man ang ating pinagdaanan, lilipas lang yan. Pero yung ating mga ginawa sa ating Panginoon, lahat ay may kaakibat na gantimpala. Kaya hindi tayo malupay-pay, hindi tayo mawala ng pag-asa. Kahit tayo lang mga kapatid. Basta ang malaga, hanggang katapusan, masumpungan po tayo sa biyaya ng Panginoon. Dahil may kasabihan, in the kingdom of God, it is not always the fastest. It is not the most spiritual wins in the kingdom of God. But the person that wins in the kingdom of God is the person who never give up. Amen. Who does not quit. Yan ang para sa kaharian ng Diyos. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Natatouch ako sa aking iya, doon natatouch ako. Speaking to trials and difficulties in life, ay unusual yung kanyang karanasan. Just imagine, may sakit ang buwan, may anak, patay ang ina, nako, masaklap. At maganda sana, kung tuklok lang siya sa ATM, lahat ng financial obligation, walang problema. Nako, hindi maganda hindi biro ang naranasan ng ating kapatid. Yet, makita natin, mga kapatid, yung pala stepping stone, yung pala ay paraan. Para kung mayroon pa mang darating na bagyo, ay chicken lang yan. Wala sa kalag. Hindi natin pwedeng iigda yan. Dahil sa mga nagdaang mga pagsubok, pinalakas na tayo. Kaya hindi na tayo pwedeng takutin dahil dati na tayong takot. Kahit ano pang takot na darating sa atin, wala sa kalag yan. Pinagdaanan ko na yan. Kaya ang inyong abang lingkod, hindi man sa pagmamalaki sa inyo. Kaya siguro, yung mga natira, matibay. Kasi ang inyong lingkod, needless to say na, hindi ko nasabihin pa detalye sa inyo, pero nakatayo pa rin ako. Amen. Nandito pa rin ako sa pinala ng Panginoon.
Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Dahil mapalad tayo, dahil binigyan pa tayo mga kapatid ko ng pagkakataon ng ating mahal na Panginoon sa makatuwid ang araw na ito. Mga kapatid, itinakda ng Panginoon, ipinagkaloob ng Diyos ang sandaling ito para mga kapatid, ipakita natin sa ating Panginoon kahit marami tayong pinagdadaanan, mahal pa rin natin siya. Pinaglilingkuran pa rin natin siya. Tupad tayo! Kahit ano pa ang dumaan sa ating buhay, mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon, nasumpungan pa rin po tayo na nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At ang message na aking ipaabot sa inyo mga kapatid, sa aking buong buhay, ito po ang naging mind opener. Habang nagmi-meditate po ako sa mga salita ng Diyos, mayroon po siyang mga revelation, mayroon po siyang mga enlightenment, mayroon po siyang mga kapahayagan mga kapatid na kung saan talagang ang spirito ko ay talagang nagising. Hallelujah! Kasi ang paglilingkod sa Panginoon, hindi sinusukat ng pahabaan o paiksian. Ang paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, kung saan ang Diyos talaga mayroong tinatawag na intimate relationship. Yes. Kung pagka sa very close ka sa Kanya. Kung ikaw ay very close sa Kanya, mga kapatid, kahit gulong niya, naririnig mo. Yes. Kung ano man ang sasabihin, mga absurd sa isip at puso mo, yan ang nangyari sa atin. Palakpakan natin. At mga kapatid ko, ang mensahe, simple na message ito. Pero, ito siguro mga kapatid ang masasabi ko, pasimula. Ito siguro ang turning point ng Panginoon sa atin na simulan natin mga kapatid ang pinaka the best na paglilingkod sa Kanya. Amen. Dahil binigyan niya po tayo ng pagkakataon. Ito ang sabi sa Lamentation chapter 3, verse 22, 23, hindi tayo dilipol, kaya hindi pa tayo pinatay. Hindi pa tayo nawala sa mundo. Bakit? Sapagkat ang kanyang kagandahang loob, mga kapatid, yung kanyang tinatawag, compassion never fails. Yung kanyang kahabagan, yung kanyang pagmamahal, yung kanyang pag-unawa, mga kapatid, ay hindi natapos para sa atin. Kaya ang sabi, great in the morning, great is thy faithfulness. Sa bawat umaga, ngayon mga kapatid, huwag mo nang yung kahapon. Amen? Amen. Kung ano man ang ating mga nangyari o hindi maganda nung kahapon, wala na yun. Tapos na yun. Amen. Praise God. Ang ating malaking ipagpapasalamat mga kapatid sa ating Panginoon dahil ngayong araw niloob pa rin ng Panginoon na magawa po natin kung anong nais natin gawin, lalo na sa paglilingkod natin sa Panginoon. Narinig ko sa MC kanina. Ano ang sabi ng MC natin kanina, mga kapatid? Dapat pinaka-the best ibigay na natin. Amen! Amen. Ito ngayon ang pinaka-the best. Huwag mong buwan. Antayin yung bukas. Sabi nga, yesterday is gone forever. And tomorrow, baka hindi na dumating. Right. At ngayon lang, ang tanging pagkakataon na pwede pa natin gawin kung ano man ang nais natin para sa ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Tumayo po tayo sandali mga kapatid. Hilingin po natin
ang pangunguna at ang divine anointing ng Panginoon, dahil anointing lamang mga kapatid ang makapagpakalas at ika nga, kung ano man yung kabigatan natin, kung ano man yung baga pumipigil sa atin, kakalagan ka dahil sa anointing ng Panginoon at magbibigay sa atin mga kapatid ko ng kalayaan, magbibigay sa atin ng kapayapaan, magbibigay sa atin ng kaligayahan dahil sa anointing. Kailingin natin ang anointing ng Panginoon. Muli, Panginoon, nagpapakumbaba po kami sa inyo. Lord, hindi po kami dapat magmataas, hindi po kami dapat magtiwala sa ganang aming sarili, kundi ang aming tiwala dapat ilagay po namin sa inyo. Sa mga sandali ito, Panginoon, kung ano man yung revelation, kung ano man yung pinadama mo sa aking puso, Panginoon, nawa, ito rin po ay maging aral, ito po ay maging bahagi sa buhay ng iyong mga anak sa umagang ito. Lord, wala po kami ibang layunin, Panginoon, kundi kami po ay makapagpatuloy at hanggang sa wakas, Panginoon, masumpungan niyo nawa ang aming buhay na maging karapat-dapat sa inyo. Ito po ang aking pakiusap at dalangin in the name of Jesus. Palakpakan po natin ang hindi na po kayo po at maraming salamat po sa mga. Ang scripture na aking dadalhin sa inyo mga kapatid, very familiar. Pero ako'y naniniwala na ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, at makapangyarihan. Kaya ang nakapagtataka sa salita ng Diyos, kahit napakatagal mo nang binabasa, kahit lumipas na ang ilang daang taon, hanggang ngayon, libo-libo ng taon ang nakaraan, pero hanggang ngayon, sariwa pa rin ang salita ng Diyos. Kung bakit matagal mo nang binabasa, pero meron talagang panahon, mga kapatid, na mamangha ka sa kapahayagan na ibibigay ng Panginoon sa iyo. Nabasa ko naman ito paulit-ulit. Pero talagang magulat ka sa sarili mo, mga kapatid. Tama talaga na ang salita ng Diyos ay buhay. Amen. Kaya sinabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, dahil after lang sila sa pagkain, puro lang physical, financial. Kaya sabi ng Panginoon, pakanasain ika ninyo ang pagkain na mananatili sa buhay na walang hanggan, hindi yung pagkain bukas makalawa na papanis. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Gusto kong i-quote ang scripture, mga kapatid. In the book of 1 Corinthians, chapter 3, verses 16 and 17. The Bible says, know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, God will destroy it. For the temple of God is holy. Amen. And which temple ye are? Palakpakan natin. Hindi ba ganinyo nalalaman? Ibig sabihin, yung statement na ito, hindi ba ganinyo nalalaman? Honest to goodness, mga kapatid, kung minsan, hindi talaga natin alam. At kung minsan, kahit alam na po natin, nakakalimutan po natin. Kaya, pinaalaala muli ni San Pablo, hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu
Espiritu ng Diyos nananahan sa inyo. Amen. Praise God. Wow! Maganda ito mamaya mga kapatid. At kung igigiba ng sino man ang templong ito, siya'y igigiba ng Diyos. Amen. Sapagkat ang templong ito ay kayo. Ituro na natin ang ating sarili. Ako. Now, para mabibigyan po tayo ayon po sa inspirasyon at udyok ng Espiritu ng Panginoon, bibigyan po natin ito ng buhay, mga kapatid. At mamangha po tayo sa kaalaman na ibibigay ng Panginoon. Bago po natin i-drive out, ipaliwanag ang kapukuhan nito, mga kapatid, I would like also to go. Acts chapter 7, verses 48 and 49. The Bible says, howbeit the Most High dwelleth not in temples made with hands, as the prophet saith, heaven is my throne, and the earth is my footstool. What house will ye build me, saith the Lord? And what is the place of my rest? Ang sabi ng banal na kasulatan, bagamat ang kataas-taasan hindi nananahan sa mga templong gawa ng mga kamay. Hindi nananahan sa mga building, sa mga bahay, sa mga mansyon, at kung ano pang gusali na ginawa sa pamamagitan ng kamay ng tao. Right. Amen. Huwag ninyo mag-misunderstood, ipapaliwanag ko ng mabuti. Kaya sabi ng Panginoon, ayon sa propeta, ang langit ang aking luklukan, at ang lupa ang tungtungan ng aking mga paa. Anong bahay, anong building, anong templo na pwede ninyong igagawa sa akin Right. Amen. para ako magkasya? Everybody say praise the Lord. Paano natin mailalagay sa gawa ng kamay ang Panginoon? Dahil ang Panginoon ay sobrang laki. Tama? Amen. Hindi magkasya. Kahit ang Tower of Babel, katitingnan ang Tower of Babel, lagay mo ang Panginoon doon. So ang gusto kong i-drive out ngayong umaga, makinig tayo mabuti sa revelation ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Ano mang gusali, ano mang building, ano mang templo, pag wala ang tao, walang saysaya, walang kabuluhan na. Dahil ang building, ano mang gusali, ano mang templo na ginawa ng tao, yan lamang po ay may kabuluhan, yan lamang po ay mahalaga kung ang nananahan, kung merong tao na nariyan. Ngunit kung walang tao, kaya nga po mga kapatid, pag namatay ang tao, lahat ng connection, lahat ng kanyang ari-arian, lahat ng kanyang tinatangkilik, ang lahat ng yan, kahit isang kusik, wala siyang madadala. Lahat ay iiwanan niya. Lahat ay walang kabuluhan. Palakpakan natin. Na-touch ang aking puso. Talagang yung spirito ko, ang spirito ko, mga kapatid, ay talagang inalog. Napagtanto ko, doon ko, mga kapatid, na pagmuni-muni. Kung gaano pala tayo kapala. Amen. Amen. Praise the Lord. Kung gaano po pala talaga kahalaga ang tao sa paningin ng Diyos. Hallelujah. Amen?
Amen. Sobra. Kaya nga po mga kapatid, bago po nilalang ng Diyos ang tao, lahat ng mga bagay na pangangailangan ng tao, lahat ng bagay na nakita ng Panginoon na kailangan, provided ang mga bagay na ito dahil ang ating ilalagay sa lahat ng ating mga nilikha, sa lahat ng ating mga gawang ginawa, ang tao ang pinakamahalaga sa lahat. Hallelujah! God created the heavens and the earth is empty. Walang laman ang sanlibutan. Kaya gumawa ang Panginoon from unang araw, ikalawang araw, tatlong araw, apat na araw, ikalimang araw, lahat mga kapatid ko na pangangailangan ng tao provided by the Lord dahil alam niya na ang kanyang ilalagay sa sunod na araw. Kung wala ang taong ito, walang kabuluhan ang ating mga sakripisyo, walang pakinabang ang lahat na nakikita sa sanlibutan. Kaya makinig kayo kung gaano po talaga kahalaga ang tao. Right. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Useless ang lahat kung wala ang tao. Sabi ng Biblia, sa lahat na kanyang gawang ginawa o nilikha, ang tao lamang ang kakaiba sa lahat. Amen. Dahil sa lahat na nakikita natin, nagsalita lang ang Diyos. Amen. Amen. Sabi niya magkaroon ng ganito, nagkaroon nga lahat, pero ang tao hindi po. Nag-isip ng mabuti ang Panginoon. Talagang He created us intentionally. With compassion, with burden, lahat ng kanyang nalalaman, ibinuhos niya na ang lahat ng kanyang obra maestra, mga kapatid. Lahat ng kanyang knowledge, lahat ng kanyang wisdom, itinutok niya na sa atin. Right. Kaya nung lalangin ng Diyos ang tao, sabi nga, ako hindi ko makalimutan yung example ni Pastor Veles. Dahil ang tao, nilalanggahin sa alako. Ngayon, iba pala yung ihi at saka hiningahan. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Dahil hiningahan po tayo ng Panginoon, ibig sabihin, napakaingat ang Panginoon sa paghubog sa atin. Amen. Dahil alam niya kung hindi siya maingat, mga kapatid, hindi niya masasabing sa lahat ng kanyang gawang ginawa, ang tao ang pinaka-the best. Dahil kung hindi siya maingat, aywan ko kung anong uri, anong larawan, ang tao meron, mga kapatid, kung hindi siya maingat. Pero ginamit niya at kanyang katalinuhan. Ang bukod sa lahat, wala pong nilalang na nilalang ng Diyos na sinabi ng Biblia, and God created man in His own image. Amen. Wala, ang tao lamang ang nilikha, ang nilalang ayon sa wanis, ayon sa larawan ng Diyos. Kayo imagine. Palakpakan natin. Ay, salamat mga kapatid, ngayong tanghali, nagbibigyan ko po ng diin kung gaano po talaga kahalaga ang buhay ng tao. As long na ikay buhay, as long na ikaw humihinga, mga kapatid, anuman ang iyong kalagayan sa buhay, anuman ang iyong katayuan sa buhay, walang sabihin natin, naku, badyaw lang ika yan, walang halaga yan. Ay, naku, ika, hindi naman ika mayaman yan. Naku, ika, hindi naman yan popular. Ano, ika, hindi naman ika professional yan. Wala naman ika pinagalan. Naku, ika, puwira yan. Everybody say, no. No. Dahil pag ikaw ay tao, larawan ka ng Diyos.
Amen. Pag ikaw ay tao, ay binuhos ng Diyos ang buong atin. Amen. Praise God. The Lord. Everybody say Amen. Hallelujah! Kaya, ang sabi ng Bible, mga kapatid, bagamat siya Diyos, kan mo imagine? Bagamat siya Diyos, inubat niya ito, nag-anyong alipin, nakitulad sa tao, oo, naging masunurin hanggang sa krus ng Kalbaryo. Bakit? Para siya maging hero? Para siya dakilain, tanyagin, na kung saan katulad ng iba, mga kapatid, ibinuwis ang kanilang buhay sa wala namang katuturan. Kaya nga, sabi nga, make sure the things you are living for is worth dying for. Kaya ang kamatayan ng ating Panginoon, hindi mga kapatid ko, na walang halaga o walang dahilan. May kadahilanan. Bakit? Kanino niya ibinuwis ang kanyang buhay? Para sa tao. Amen. Para sa iyo. Para sa na mga anak ng Diyos. Magpapasalamat po tayo mga kapatid sa John 1:12, for as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. Wow! Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Ang sino mang sumampalataya, binigyan niya ng karapatang maging anak. Maging kaniyang anak. Dahil gusto niya mga kapatid, nawala ni isa na mapahamak. Bagamat ang buong sanlibutan ay nawalay sa Diyos, kaya gumawa siya ng paraan para ang tao at ang Diyos ma-reconcile. Palagpagan natin. So nagkaroon na po tayo ng ideya mga kapatid, na ang pinakamahalaga sa lahat ng nilalag ng Panginoon ay ang ating buhay. Amen. Amen. Ang sabi ng Biblia mga kapatid, ang kataas-taasang Diyos, ang makapangyarihang Diyos na lumalang ng langit at ng lupa, hindi niya pinili mga kapatid na tumahan sa napakagarang gusali. Sabihin natin, napakagandang mansyon, napakagandang simbahan, napakagandang templo. Hindi niya yun, mga kapatid ko, pinili. Bakit masasabi natin naging templo? Dahil naroon sa loob ang tao. Bakit? Yan nga po ang sinasabi ko. Kahit anong ordinaryong lugar, kapag ka ang anak ng Diyos nananahan, kapag anak ng Diyos ay nagtitipon, kinukonsider po ng ating Panginoon na ang lugar na yan is holy. Kinukonsider ng Panginoon na ang pagtitipon niyan ay sacred. Dahil sa mga anak ng Diyos. Kaya dapat magising po tayo sa katotohanan. Kaya pala naging mahalaga ang anumang bahay, anumang bagay dahil sa iyo. Kaya bilang tayo ang pinili ng Panginoon. Everybody say praise the Lord. Bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na hindi magkasya sa anumang gusali na pwedeng gawin ng tao para siya'y tumahan. Pero nakapagtataka, masasabi natin mga kapatid, na himala na ang tao sa harapan ng Panginoon, dahil wala nang pwedeng magkasya sa langit at sa lupa, pero nakapagtataka, bakit pwedeng tumahan ang Panginoon sa buhay? Amen. Bakit yan ngayon ang bigyan natin ng impact mga kapatid?
talagang usisain talaga natin. Hindi ayon sa ating sariling kaalaman, kundi sa ating nadama, sa revelation ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na ipahayag ng Panginoon sa ating lahat, mga kapatid, kung anumang kapahayagan na ating tinanggap sa Panginoon. Palakpakan po muna natin. Hallelujah. Praise God. Ang banal na kasulatan nagsasabi, hindi ba ninyo nalaman na kayo ang templo ng Diyos? Hallelujah. At ang Espiritu ng Diyos tumatahan sa inyo. Amen? Amen. Purihin natin. Amen. Hallelujah. Now, kung ganun nga mga kapatid, na ang makapangyarihang Diyos, pinili niya po na tahanan o templo o tatahanan. Ginawa ng Diyos ang ating katawan na kanyang tirahan. Woo! Amen. Hallelujah! Praise God. Kaya mga kapatid, kung totoo nga at kung naniniwala po tayo sa sinabi ng salita ng Panginoon na hindi ka siya magkasya sa anumang templo, anumang gusali na gawa ng kamay ng tao, pero maaari siyang mananahan, maaari siyang tumira, kahit napakaliit lang ang ating katawan, pwede siyang buong buo, mga kapatid, magiging ika nga, sarili natin ang Panginoon. Sabihin natin, sabihin natin, sarili natin ang Panginoon. Amen. Wow. Praise God. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Pwede pala nating masarili ang Panginoon dahil pinili niya siya mismo ang may kagustuhan na ang katawan mo ang kanyang titirahan, ang katawan mo ang kanyang pananahanan, ang katawan mo ang magiging templo niya. Hallelujah! 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 Kung magkagayon, kung naniniwala po tayo mga kapatid ko, na tayo pala ang pinili na tirahan ng Panginoon sa makatuwid, walang problema na hindi natin kaya. Amen. Walang pagsubok na magtatagumpay sa ating pananampalataya para tayo ay lumayo sa ating Panginoon. Bakit? Kung mayroong mang awit na nagsasabi mga kapatid, God is watching you in a distance. Yan ay para sa hindi mga anak ng Diyos. Pero kung ikaw, makinig kayong lahat, kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi po nakadistansya ang Panginoon. Glory. Kailangan lamang mga kapatid, na maniwala tayo sa palatayanan natin na ang Panginoon ay wala doon sa langit. Yes. Amen. Pinili ng Panginoon. Sinabi ng Biblia, pinili ng Panginoon na ang ating katawan ay gawin niyang tirahan. Pinili ang ating buhay na siya'y mananahan. Hindi sa malayo, mananahan siya sa loob natin. Ang problema po mga kapatid, sa napakaraming tao, maging sa mga anak ng Diyos, sa mga mananampalataya, dahil ang palagay nila mga kapatid, ang Diyos ay nasa malayo. Yes. Pero, pinaalam sa atin, i-reveal mula sa salita ng Panginoon. Ang sabi niya, ako'y kumakatok sa pintuan ng inyong puso. At kung sino mang magbubuka, ako'y kagreso. Amen. Hallelujah! Amen. Hindi siya malayo. Ang isipan lamang natin ang nagpapalayo.
Kaya nga paulit-ulit sinasabi ng banal na kasulatan, without faith, it is impossible to please God. Amen. Kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at ang Diyos ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya nagsisilapit. Kaya anuman gagawin natin, kung walang kalakip na pananampalataya, mga kapatid, huwag kang makinig sa bulong ng kaaway. At sasabihin ng kaaway, nako, wala ang Diyos sa buhay mo. Malayo ang Diyos sa buhay mo. Hindi ka karapat-dapat. Pupulungan ka ng kaaway. Pero, kaninong boses ang dapat nating pakikinggan? Dapat makinig tayo sa salita ng Panginoon. Dahil ang salita ng Panginoon nagsasabi, Romans chapter 8 verse 31. If God, Is with us. if God is with us, if God is with us, who can be against us? Kung ang Diyos ay nasa atin, hindi niya sinabi, mga kapatid, ang Diyos ay nasa malayo. Kaya ang kailangan lang pala sa atin, huwag tayong maalinlangan sa salita ng Diyos. Pag sinabi niya na ang Diyos, siya ay nasa atin. Kaya kung hindi tayo naniniwala, mga kapatid, sa kanyang sinabi, at ang palagay natin, ang Panginoon wala sa buhay natin, doon sa malayo, mga kapatid, doon magkakaproblema ang buhay natin. Pero kung paniwalaan natin ang kanyang mga salita, kung ang Diyos laban sa atin, kung ang Diyos panig sa atin, sino ang laban sa atin? Palakpakan natin ang Panginoon. At ang sabi ng Biblia, greater is He that is in me, than He that is in the world. Saan ang Diyos? Greater is He that is in me. Nananahan. Sabihin natin, mga kapatid, kailan yung mindset natin? Mga kapatid, ito po ang magiging kaisipan natin. Wala sa langit, wala kung saan mang lugar ang Diyos. Ang Diyos, mga kapatid, nasa atin. Ang Diyos mismo ay nananahan sa atin kapag ka ang ating paniniwala na ang Diyos ay nakatira sa atin, mga kapatid, magbabago po ang ating damdamin. Magbabago po ang ating perspective. Yung ating pananaw, mga kapatid. Amen! Ang ating perspective, magbago po, mga kapatid. Ang ating buhay, magbago po ang ating pagkatao kung ating tanggapin at paniwalaan na ang Diyos pala ang pinili niya, hindi ang mansyon, hindi ang magagarang simbahan, hindi ang templong napakaganda na kung saan sinasamba ng mga tao dahil akala nila doon nananahan ang Panginoon, ngunit para sa mga anak ng Diyos. Kaya kailangan maging maingat tayo, kailangan maging aware tayo, kailangan pahalagahan natin ang ating mismong sarili. Dahil wala siyang ibang piniling lugar, wala siyang ibang piniling tatahanan o titirahan, kundi ikaw, kayo, tayong lahat. Tayo ang pinili ng Panginoon upang siya'y mananahan sa ating buhay. Hallelujah. Kaya naging talunan ang maraming mga anak ng Diyos. Kaya maraming hindi lumalago sa pananampalataya dahil ang kanilang mindset, mga kapatid ko, ang Diyos ay wala sa kanila.
Ang Diyos nasa malayo. Ang Diyos ay estranghero. Ang Diyos for emergency, use only. Pero, mga kapatid, dapat makilala natin ang ating sarili. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ang identity natin, mga kapatid, kailangan malaman ko, ako'y anak ng Diyos. Sabihin mo, ako'y anak ng Diyos. Ako'y anak ng Diyos. Ako'y tinatawad ng Diyos. Ako'y pinatawad ng Ako'y tinubos ng Diyos. Ako'y tinubos ng Diyos. Hallelujah. Binayaran ako ng buhay, ng dugo, ng Panginoon Amen. para ikaw, ako ay maging personal property ng Diyos. Amen. Personal property. Pag sinabi niya, mga kapatid, ikaw ay personal property ng Diyos, mga kapatid. Magtatatalon ka sa pagpapasalamat dahil wala ng ibang nagmamayari sa'yo. Diyos pala ang nagmamayari sa'yo. Amen. Kaya mga kapatid, amen. Lakihan po natin ang ating pananampalataya ngayon. Imulat po natin. Dapat magising po tayo sa katotohanan kung ano po ang ating tunay na kalagayan sa harapan ng Panginoon. Dahil pag nakilala mo na, mga kapatid ko, ang iyong sarili, kung ano talaga ang iyong katayuan sa harapan ng Panginoon, walang anumang espiritu ng kaaway, ng diablo, ng demonyo, walang espiritu ng sanglibutan, walang sinuman ang makapaghihiwalay sa iyo sa pag-ibig ng ating Panginoon. Praise God! Mga kapatid, kung naniniwala po tayo na ikaw anak ng Diyos at ikaw ang pinili ng Diyos na siya'y tumira sa ating buhay, sinabi ng Biblia, we are more than conquerors. Higit pa tayo sa mapagtagumpay. Bakit? Anong sabi ng Romans chapter 8? Neither death, nor life, nor principalities, nor powers, nor things to come, nor things present, nor heights, nor depth, nor any other creature shall separate us from the love of God which is in Christ Jesus. Saan makatuwid, mga kapatid ko? Walang makapaghiwalay sa iyo. Walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon kahit ano pa ang mga pagsubok na mabibigat na darating sa atin, kahit pagsamasamahin pa ang mga demonyo dahil ang Panginoon nasa iyo. Manginginig ang diablo pag ginamit mo ang pangalan ng Panginoon. Walang sinumang tatayo sa harapan ng Panginoon. At kung ikaw'y naniniwala na ikaw anak ng Diyos, ikaw ang tirahan ng Diyos, ikaw ang tahanan ng Diyos. Hallelujah! Hindi ka na sasabihin, hindi mo na pwedeng sabihin na, naku, nanghihina ako. Naku, parang hindi ko na kaya. Naku, bakit, mga kapatid? Piliin natin. Na tayo po, huwag nating tanggapin, i-refuse natin itong tinatawag ng fear, anxiety, depression, at kung ano pang mga bagay na negatibo, mga kapatid, na nakapagpapalugmok sa ating pananampalataya. Instead, ang piliin natin ay ang pananampalataya. Instead, piliin natin, mga kapatid. Amen. Instead, alinlangan, piliin mo ang pananampalataya. Amen. Instead, mga kapatid, nakararanas o kinakaharap mo ang anumang pagsubok o presyo sa buhay, mga kapatid, piliin mo na ikaw ay anak ng Diyos at sabihin mo, mga kapatid, na ang presyo, ang pagsubok, ang lahat ng ginagamit ng kaaway, tapatan mo Amen. Praise God. ng pangako ng Panginoon. Hallelujah. At sasabihin mo, mga kapatid, lalong dakila ang Diyos kaysa lahat ng presyo na yan, kaysa lahat ng pagsubok na yan, dahil ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi niya pinili ang anuman ginawa ng kamay na pinili niya ako.
tumira siya sa akin, nananahan siya sa akin. Kaya, mga kapatid, masasabi mo, paboritong verse ni Brother Zacarias, Isaiah 41 verse 10. Pakinggan niyo, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasay. Oh, hallelujah! Bakit tayo matatakot? Praise God. Sino pala ang kakampi natin? Sino pala ang nasa loob natin? Hello? Maniwala lamang tayo sa sinabi ng Panginoon. Kaya mga kapatid, natatalo tayo sa laban. Kaya tayo nanlulupaypay, nanghihina, para nawawalan tayo ng pag-asa sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Dahil hindi natin pinaniwalaan na pinili ng Panginoon na siya'y tumira, na siya'y tumahan sa buhay mo. Kaya kung ang Diyos ang siyang nananahan sa ating buhay, mga kapatid, we are conquerors. Mapagtagumpayan natin ang lahat ng hamon ng buhay, ang lahat ng problema, ang lahat na mga bagay na ginagawa ni Satanas para ikaw mawala sa paglilingkod sa Panginoon. Ang lahat ng yan, mga kapatid ko, ay iyong mapagtagumpayan. Opo, hindi na nangahulugan na ang Panginoon ay nasa atin, wala ng problema, wala ng pagsubok, wala ng mga challenges ng buhay. Yes, nandyan pa rin. Pero ang good news, kahit may pagsubok ka, mga kapatid, karamay mo ang Diyos. Nariyan siya sa'yo. Alalayan ka. Kahit hindi man outright na mawawala yung problema mo, pero naniniwala ka na ang Diyos kasama mo, mga kapatid. Hallelujah. May naghihintay sa iyo na tagumpay. Hallelujah. Amen. Dahil ang lahat pala ng pagsubok, hindi mga kapatid punishment sa atin yan. Ang lahat pala ng pagsubok, ang layunin para tayo maging matatag. Amen. Para tayo maging matibay. Kaya hinayaan ng Panginoon yan. Amen. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, nang ikay nananalangin, wala na yung problema. Sinagot na yung lahat ng iyong mga dinadasal sa Panginoon. Alalahanin natin, mga kapatid, kahit man ano ang hamon na dumating sa buhay natin, hindi ka nag-iisa. Merong Diyos, mga kapatid. Saan? Nasa buhay natin. Nasa puso natin. Oh, hallelujah. Woo! Praise God. Ito na ang turning point. Ito na ang talaan, mga kapatid, na hindi na magtatagumpay si Satanas. Bakit? Nalaman na po natin ang salita ng Panginoon. Dahil sa labang ito, hindi tayo nag-iisa. Pinili ng Panginoon na ikaw, mga kapatid ko, ay kanyang titirahan para sa lahat ng sandali. Lahat kaya na sinabi ng Biblia, in all your ways acknowledge Him and He shall direct the path. Huwag kang makalimot. Nandyan sa sarili mo, nandyan sa loob mo, ang Diyos. Kaya sabihin mo lang, Panginoon, ano ba ito? Go? Ano ba ito? Itong closed door. Panginoon, ako ba'y magpatuloy? Pag sinabi ng Panginoon, no. Mayroong guidance, mayroong instruction, lagi ang Panginoon. Kapag sinusunod natin ang Panginoon, mga kapatid, huwag kang mag-isip na, talagang sabi, hindi ko na naramdaman ang presensya ng Panginoon. Wala ang Panginoon. No! Mga kapatid, inculcate po natin sa isipan natin, hindi nawawala ang Panginoon, nawawala lang yung pananampalataya. Nawawala lang yung pagtitiwala. Kaya binubuhay tayo ng salita ng Panginoon, mga kapatid, na dapat partner natin siya sa lahat ng ating buhay. Hindi lamang sa emergency cases, hindi lamang sa panahon ng pangangailangan, sa bawat sandali, sa bawat araw na pinagkalooban tayo ng Panginoon, mga kapatid ko, isipin natin, hindi ka nag-iisa, kasama mo lagi ang Panginoon. Nariyan ang Panginoon sa buhay mo, nariyan ang Panginoon sa puso mo. Huwag ka na panginoon kay Satanas. Hallelujah. Praise God. Meron pang isang scripture sa Biblia. Parang connection ito, mga kapatid. Sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 and 17. Ito naman maganda naman ito. Parang related ito sila, pero may kaiba lang. Parang bigyan tayo ng message. Ang sabi doon sa 1 Corinthians chapter 6
verse 19 and 20. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which ye have of you, which ye have of God, and ye are not your own, for ye are both with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Palakpakan natin ang Panginoon. Pinaalalahanan muli tayo, mga kapatid. Ano ang sabi ng Panginoon sa atin? Ayon sa inspirasyon ng Espiritu ng Diyos kay San Pablo, ang sabi niya, hindi pa ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Na inyong tinanggap sa Diyos at hindi na kayo, take note, ito mga kapatid, ang dapat nating huwag makalimutan. Huwag nating makaligtaan sa buhay natin. Baka kung minsan akala mo, nabubuhay tayo ng sarili, kaya may talento ka, kaya may skill ka, may education ka, kung ano man ang iyong tinapos, huwag kang dumipindi dyan. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, ye are not your own, for ye are both with a price. Ang sabi ng Biblia, parang katulad din kanina, ang katawan natin, siya pa rin tinatahanan ng banal na Espiritu ng Panginoon. Everybody say praise the Lord. Ang banal na Espiritu at ang Diyos, hindi yan magkaiba. Magkaiba lang ang function, pero isa lang sila. Everybody say praise the Lord. Amen. So ang layunin ng Espiritu Santo, mga kapatid, to guide you, to teach you in all things. Magpaalaala sa iyo sa lahat ng bagay. Everybody say praise the Lord. Kaya nagpaalaala kayo ng Espiritu ng Panginoon. Saan na naman ang Espiritu na ating tinanggap? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya ang Espiritu ng Diyos na ating tinanggap na nananahan sa atin, sinabi ng Panginoon, hindi na kayo sa inyong sarili. Sabihin natin, i-confess natin, hindi na kayo sa inyong sarili. Bakit? Sapagkat binili tayo sa halaga. Binili tayo sa halaga. Binayaran tayo ng Panginoon. Kumbaga sa maliwanag na halimbawa, punsyap. Yung mga sarili natin, lahat ng sangkatauhan na isang kay Satanas. Dahil sa disobedient na isang tayo kay Satanas. Ngayon, dahil walang tanging paraan na tayo'y matubos, kundi sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Anong ginawa ng Panginoon? Bagamat siya Diyos, bumaba siya. Dahil walang ibang paraan nakasangla tayo. Mr. Charity, magaling dyan sa sangla. Alam niya yan. Nakasangla tayo. Paano tayo matubos? Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Binayaran tayo. Sabi nga ng Bible, sa 1 Peter chapter 1, sabi nga, for ye are not redeemed with corruptible things of silver and gold, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without spot and without blemish. Hindi tayo tinubos, mga kapatid ko, sa pamamagitan ng ginto, sa pamamagitan ng halaga ng salapi, kundi sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon na walang tugis at walang kapintasan. Hindi po tayo tinubos sa mga bagay na nasisira. Tandaan po ninyo yan. Sa pasimula, sinabi ko sa inyo, hindi niya pinili ang gusali, hindi niya pinili ang mga templo na kanyang tatahanan, dahil hindi niya tinubos ang templo na yan, hindi niya tinubos ang mga building na yan, hindi niya tinubos yung mga gawa ng kamay ng tao. Ang tinubos niya ay kayo. Ang tinubos niya ay tayo.
tao. Kaya nga, sinabi sa 16:26 ng Matthew, anong pakikinabangin ng tao makamtan niya ang buong sanlibutan at mapahamak ang kanyang kaluluwa? Sa mga tuwid, ang halaga ng tao ay higit pa sa lahat ng mga bagay na tinatangkilik na naangkin ng tao dito sa sanlibutan. Amen. Hallelujah. Amen! Amen. Anong halaga? Walang halaga. Ang napakahalaga sa mata ng Panginoon ay ang tao. Kaya niya binayaran ng halaga, hindi sa pamamagitan ng nasisirang mga bagay, kundi mismo sa banal na dugo ng bordero ng Diyos. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Praise God. Woo! Ngayon mga kapatid, napakinggan po natin Hallelujah. ang katotohanan Praise the Lord. ng salita ng Panginoon kung paano niya pinahalagahan ang tao. Hallelujah. At iulitin ko po mga kapatid para huwag tayong makalimot. At ito ang tanging paraan mga kapatid na hindi na tayo madadaya ni Satanas. Hindi na iipikto sa atin kahit ano pang pagsubok para tayo mga kapatid ko ay mawalay o mawala sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Dahil mula ngayon mga kapatid, ayon sa sinabi ng salita ng Panginoon, ang ating katawan na pinakamahalagang nilikha ng Panginoon, pinili niya. Sabihin mo, pinili niya. Ang aking katawan na mananahan ang Diyos. Ngayon, kung tumitira ang Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid, magbabago na po ang ating buhay. Magbabago na po ang ating pananaw, mga kapatid, sa hinaharap. Hallelujah! Amen! Magbabago na ang lahat ng ating pagkatao! Magbabago na ang ating pananalita! Magbabago na ang ating mga ugali! Magbabago na ang ating pagkikitungo! Mga kapatid, ang pagmamahal ng Diyos, dahil ang Diyos ay nananahan sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos, ang siya pong nagtutulak sa atin na sumunod at gumawa ayon sa kanyang kalooban. Magagawa na po natin ang kalooban ng Panginoon. Meron po tayong kagalakan mga kapatid na maglingkod sa ating Panginoon dahil nangako ang Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Nangako ang Panginoon, hindi niya tayo iiwan. Just imagine, mga kapatid, kung ikay naniniwala, kasama mo ang makapangyarihan sa lahat, sa anumang laban, hindi ka niya iiwan. Siya ang makipaglaban para sa iyo. Bakit ka manghihina sa paglilingkod sa Panginoon? Bakit hindi ka, mga kapatid, bakit hindi ka, nga, maging, bakit sasabihin natin na bakit tayo po ay, hallelujah. Everybody say praise the Lord. Praise God. Amen. Kung ang Panginoon, mga kapatid, ay nasa atin, ibig sabihin mga kapatid, wala nang problema, wala nang pagsubok, wala nang laban hamon sa buhay na ating kakaharapin mga kapatid, na tayo po ay haharap na mag-isa. Kasama natin, katulong natin ang Panginoon. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng lakas. Ang sabi ng Biblia, na-recall ko mga kapatid, ito ang ebidensya na ang Panginoon nananahan, tumitira sa atin dahil sinabi niya, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglulupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Amen? Nasa atin siya, sumasa atin ang Diyos. Kaya kung minsan nag-aalinlangan tayo, wala tayong pananampalataya mga kapatid, alalahanin mo na hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos. Nagpaalaala siya ngayon. At ang sabi niya, huwag kang
ma-stress, hindi ka magproblema, hindi ka mag-isip ng negatibo. Isipin mo, mga kapatid, kasama mo ang Diyos. Hallelujah! Inuulit ko, kaya nami-misinterpret kung minsan nawawalan ng paniniwala ang tao dahil ang gusto kasi ng tao instant, kaagad-agad. Kung ano yung kanyang hinihingi ay dapat matanggap niya na kaagad, at kung ano yung kanyang idinadalangin ay dapat mangyayari kaagad. Mga kapatid, everybody say praise the Lord. Yan po ang mindset ng sanglibutan, at yan po ang tool ginagamit na instrumento ni Satanas para unti-unti mawawala yung iyong tiwala sa Diyos. Dahil nanalangin ka lamang, mahaba ng panahon, matagal ng panahon, hindi pa rin sinasagot. Ibig bang sabihin, mga kapatid, wala ang Diyos, hindi nakikinig ang Diyos, patay ang Diyos? Bakit nadidelay? Dahil pag ibibigay kagad ang iyong hinihingi, baka hindi pa handa ang iyong puso. Amen. Humihingi ka ng pagpapala, hindi pa maayos ang iyong espiritu, hindi pa maayos ang iyong tiwala sa paglilingkod. Baka ang pagpapalang ito ang magbunsod, ito ang magdadala sa iyo sa kapamakan. Kaya na-delay, hindi ibig sabihin denial, hindi nasagutin ng Panginoon. Na-delay dahil nais niya ihanda po ang ating buhay, ihanda po ang ating sarili sa harapan ng Panginoon. Dahil kung bibigyan ka na ng pagpapala, mga kapatid, kaya mo nang pangasiwaan, kaya mo nang dadalhin, hindi ka na mababakslide. Kaya maraming tao, kunting pagpapala pa lamang, mga kapatid, dahil hindi pa handa ka ng espiritu, hindi pa hinubog ng panahon, hindi pa nakaranas ng mga problema, pagsubok, mga kapatid. Kagad-agad ibibigay ng Panginoon. Alam ng Panginoon ay kay mapapahamak. Pero kaya hindi kagad-agad binibigay ng Panginoon. May pagkakataon kagad-agad. Nanalangin ako, mga kapatid. Meron akong pinanalangin. Masakit ang akong ulo. Pero inano ko lang, Lord, I surrender it to you. I lay it at your feet. Matutulog ako. Kagad-agad sinagot ng Panginoon. Palagpagan natin ang Panginoon. Hallelujah. Pero may mga bagay, mga kapatid, na gagamitin itong dahilan ng kaaway para manghina tayo sa pananampalataya. Ano ba ito? Naglilingkod naman ako sa Diyos. Nagsisimba naman ako sa Diyos. Bakit lagi akong hirap? Bakit hindi ako tinatantanan ng problema? Bakit hindi nakakaramdam ang Panginoon sa aking buhay? Hindi. Parang wala naman ang Panginoon. Lagi akong nananalangin. Wala namang sagot. Minsan yan po ang dahilan, mga kapatid. Pero sasabihin ko po sa inyo, nawala ni isang saglit na lahat ng iyong pinagdadaanan, lahat ang nangyayari sa iyo, mga kapatid, ay ang lahat ng yan ay hindi po nakaligtas sa paningin ng Panginoon. Hindi pa yan naka-escape. Akala mo, natutulog ang Diyos. Meron bang Diyos? Saan ka na? Mga kapatid, ang sabi ng Biblia, siya po ang hindi napapagod at hindi naiiblit. Sa lahat ng nangyayari sa atin, wala ni isang pangyayari sa buhay natin na hindi niya nalalaman. Amen. Ang nangyayari. Praise God. Kaya mula na yun, mga kapatid, dahil ang Diyos ay nananahan sa atin, pinili niya ang ating katawan na siya pong tirahan ng Panginoon sa mga bagay, ang ating buhay, mga kapatid. Amen. Dahil sa ating pananampalataya, nakasama natin ang ating Panginoon, wala nang makapaghihiwalay sa atin sa paglilingkod natin sa Panginoon. Katulad kay Shadrach, Meshach, Abednego, dumaan man sila sa apoy, hindi sila nasunog. Dumaan man sila sa ilog, hindi sila nalunod. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Kaya sa lahat ng laban, kung ikaw naniniwala na hindi nasa malayo ang Diyos pagka sa verse, wala doon sa malayo ang Diyos, mga kapatid, mismo nananahan sa atin. Sabihin natin, ang Diyos nakatira mismo sa atin. Praise God. Hallelujah. Kaya mga kapatid, mula ngayon, maging maingat. Ito ang aking panawagan sa lahat. Mind opener. Panawagan. Mula ngayon,
napakapalad po natin, pinili ng Diyos ang ating buhay na gawin niyang templo, na gawin niyang tirahan, na kung saan siya mananahan. Kaya po mga kapatid, sagrado ang katawang ito. Sagrado ang buhay na ito. Isipin lagi natin mga kapatid, lahat ng ginagawa natin, nalalaman ng Diyos. Bakit ang Diyos ay nagmamasid lagi, nakatira sa iyo mga kapatid. Everybody say praise the Lord. Kaya maging maingat po tayo mga kapatid sa lahat ng ating mga gawin. Ingatan natin itong ating katawan dahil napakapalad natin na ito ang pinili ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon may babala. Hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan templo ng Espiritu? Na ang sino mang gigiba ng templo niyan, igigiba siya ng Diyos. Kaya delikado po tayo mga kapatid. Amen? Amen. Hindi pa tayo magpasalamat ng lubusan sa Panginoon? Pinili niya tayo na siyang naging tahanan niya, naging tirahan niya. Pagkatapos mga kapatid, hindi tayo maging maingat. Ito ang magbibigay, maging konsensya natin mga kapatid sa lahat ng ating mga gagawin sa buhay. Isipin natin, kasama natin ang Diyos. Ang Diyos ang nagdidirect sa atin. Mga kapatid, anumang pinsala, anumang ginagawa natin na hindi po nakabubuti sa templo ng ating Panginoon. Dapat mga kapatid, makonsensya po tayo at huwag po natin ipagpatuloy na gagawin mga kapatid dahil ikaw napakapalad, dahil ikaw ay tirahan ng Panginoon. Huwag po natin tungisan mga kapatid. Kung may failures pa tayo, kung mayroon man tayong pagkakamali, hallelujah, natapos na yun. Ngayon panibago mga kapatid na ang nais ng Panginoon ngayon na binigyan pa tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Mag-isip-isip po tayo mga kapatid. Hallelujah! Sabihin natin, hindi na magtatagumpay si Satanas. Bakit? Dahil ang kasama natin ay Diyos. Ang kakampi natin ay Diyos. Ang laban ito, lahat ng pakikilaban, kahit lalo na laban sa spiritual. Mga kapatid, huwag kang mag-alala dahil ang Diyos ay nasa iyo. Siya ang haharap. Siya ang lalaban. Ang battle ay Kanya at kailanman ay hindi pa natalo ang ating Panginoon sa laban. Yan ang isipin natin. Yan ang mindset natin mga kapatid. At kung kasama natin ang Panginoon, hindi na tayo matatalo sa laban. Hindi ibig sabihin, wala na tayong problema. Pero karamay natin siya sa hirap at ginhawa. Ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Ang magbibigay ang Panginoon ng power, ng kapangyarihan. Hallelujah! 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 Amen! Palakpakan natin ang Panginoon ng asong together. At nawag mga kapatid, ang mensahe na napakinggan natin ngayong tanghali. Hallelujah! Nagising nawa ang ating mga espiritu. Napakapalad po natin mga kapatid. Ano mang ginawa ng kamay, hindi niya pinili na ito'y tirahan. Hindi niya pinili na siya'y mananahan, kundi ang mismo nating sarili. Pinili niya na siya'y tumira at manahan. Hindi ko kayo iiwan. Oo, hanggang sa kaduluduluhan ng mundo. Maniwala ka sa salita ng Panginoon at magtatagumpay ang ating buhay. Palagpakan natin ang Panginoon.